Ating pong series is titled The Gospel. 5, 4, 3, 2, 1. Answer po dyan is yung nasa gitna. That is Turkish Angora. Turkish Angora. Ito po yung original na Sphinx. Wala po siyang balahibo. Walang balahibo ang Sphinx. And then yung Bengal. Alam po yung Bengal na pusa? Oh, yan. Hindi siya mahaba. Hindi siya mahaba. Yung kanyang fur, yung kanyang buhok. So kapag humaba siya, meaning mixed breed na siya. Okay? So yung kumuha po kami nito dati ng pusa na to, ng Turkish Angora. Kaso matalon siya. Pinagtatalunan niya yung mga cabinet namin. Kaya naibig po siya. Okay, next, asan po dyan? Yung pure breed. Dachshund, Pitbull, and then Dalmatian. Asan po dyan? Yung pure breed. 5, 4, ha? Ata? Sure? Tama. That's Dachshund. Yung Dachshund, pag pure breed siya, ganyan lang siya kaliit, and then hindi rin siya mabalahibo. Unlike sa Pitbull, mix na po yung mga Pitbull kasi furry na rin po siya. At the same time, yung Dalmatian, matatangkad at malalaki po sila. Okay? Pero pag na-mix breed, siyempre, mag-iiba na yung kanyang feature. Okay, sa mga nasa food industry, dapat alam natin to. Asan dyan? Yung hindi pure. Ay, yung pure. Okay. Asan dyan? Yung pure breed. Yung pure breed. Na pure breed ng prutas. 5. 1. Okay. 2. 3, 4, 5. The answer is pakwan. So yung Thaiberry na mixed breed siya or cross pollination siya ng blackberry at saka ng raspberry, and then yung Tangelo, yung sabi sa science kung bakit Tangelo siya, mas mare-recognize siya kasi meron siya parang mahabang nakausli. Napanood ko po yan sa Sineskwela. Yan. Sana napanood nyo rin. Hindi nyo naabot. Katnil lang. Okay. So, nababanggit po natin kanina, kanina pa po siya nababanggit ang salitang gospel. Hindi po ba? And maybe yung iba, familiar na tayo sa gospel, and maybe yung iba, hindi. Maybe yung iba wala pa talagang totoong idea about the gospel. So pag sinabi po natin gospel, in a layman's term and in a shortest form, at yung shortest concept po niya ay tinatawag siyang good news. Okay? So ang gospel, hindi naman din po siya bago dito. It was discussed na hindi siya fully, totally na-discuss, but somehow in some part and in some point, nadidiscuss siya in our previous preaching. Okay? Nandun po siya sa ating YouTube channel. So sa ating YouTube channel, makikita nyo po dyan, kinat ko yung some mga preaching topic na nai-include yung salitang gospel. So if you have time, as we always suggest, media team, 1, 2, 3, go! Ay, nako, ang hina ng media team. Ulit. Wala bang mic? Okay, media team, ready, go. Please like, share, and subscribe na our YouTube channel. Ayan. Ako po ay nagpo-promote ng ating YouTube channel. So, please subscribe po. And then the other discussion naman po when it comes to salvation and the gospel is nasa podcast din po natin yon. So, kung may gusto po kayong itanong, nandyan po sila. Pwede nyo po silang tanungin. Kung sino po yung nakikita nyo sa picture, pwede nyo po silang tanungin. Because diniscuss at sumagot po sila dyan kung ano po yung ibig sabihin. Nawawala nga ba ang salvation? Can a Christian commit suicide? So, ayan sila. Nakikita
Ayan, nandyan lang po sila. Yung isa, pakape-kape lang. Okay. So, tingnan nyo lang po sila. You can ask them po. Pero, yung greater idea po kasi, nang when we say gospel, it must always be connected sa katotohanan, which is the facts, di ba? So, when we hear good news, madalas, parang yung ano sa atin, yung the way we tawag doon? The way we felt is masaya. It's because sometimes good news na makareceive ng salary increase. Sana all. Sana all. Salary lang. Yung increase, wala. Good news talaga yon. Napakalaking good news kapag na ano. And then sa mga single, tapos nabalitaan mo, uy, ikakasal. It's good news, di ba? Hindi rin. Hindi kayo sure. Okay. Tapos, sa mga, sa may mga maporma. May mga maporma, mahilig magmili ng mga borloloy, ng mga magagandang damit, mga pantalon. Good news din kapag merong sale. Sana all ulit. Okay. At sabi ko nga po kanina, the good news or the gospel always connected sa katotohanan. And then, dapat nating intindihin that at the end of our life, yung reality niyan, dadaan tayo sa kamatayan. Each and every one of us, me, you na nakaupo, lahat na nandito, walang papalya dyan. Dadaan at dadaan sa kamatayan. May iba-iba lang ng form, may iba-ibang sitwasyon, may iba-ibang edad, may iba-ibang lugar kung saan ito gaganapin. Pero as Christians, death is not an enemy. It is the only way for us na makalapit tayo at makita natin yung glory ng ating Panginoon. Kailangan nating mamatay. Kuya Diyos, anong good news dun? Ay, ang lungkot ng kapag namatayan ka. The good news there, may dalawa kang option. Pero that option, hindi mo yun saklaw. That option, kung saan ka mapupunta after ka mamatay, that's where the good news comes in. Unang-una, kailangan nating mamatay. On our state dito sa lupa, marami sa atin, including me and including everybody, nagkakasala. And part of the consequence ng kasalanan is yung kamatayan. Kailangan nating mamatay. Pero bakit? Bakit may langit? Bakit may impyerno? We need to understand na meron tayong Diyos na napakabanal. Napaka-righteous. At dahil banal siya, hindi pwede pumasok sa langit yung marurumi. Hindi pwede makihalubilo doon sa kalangitan, which is naka-designed for holy people, for separated people, na nandun din sila, and at the same time, nandun yung napakabanal na Diyos. Hindi pwede mag-coexist yun. Kasi the Lord doesn't design the heaven like that. Even Satan, di ba? When sin entered the heart of Satan, yung pride na yon, he was kicked out right away. So, tindi natin, holy ang Panginoon, napakabanal ng Panginoon, righteous ang Panginoon, that He will not allow the sin to enter into His property o yung tinatawag na nating heaven. Pero Jess, may kasi, mapagmahal yung Panginoon. His mercy. His loving. Baka pwede niya naman akong bigyan ng exception. Diba? What we always think na pwede iniintindi tayo ng Panginoon. What we always thought na loving yung Panginoon, kaya I will enter into heaven. We forgot na yung love ng Panginoon is also holy. The core attributes ng ating Panginoon was the holiness. Holiness, that means separated. Yung mercy niya was also holy, was also righteous. So hindi pwede yun na mapagmahal siya tapos hindi siya namimili na walang judgment. Because alam po natin that there will always be wrath. Merong paghukom at the end of our life at yun yung gagawin ng ating Panginoon. So kung ano man ang ginagawa natin dito, whether good or bad, ipagsusulit natin yun one day. Hindi ko alam kung kailan, may kanya-kanya tayong oras, but one thing na guarantee po, as the Bible says, we will all be facing God. Sa Ecclesiastes 2:12,
yung katawan natin, babalik yan sa lupa. Babalik at babalik yan sa lupa kasi doon talaga siya nakadesign sa lupa. At yung ating spirito, pupunta yan sa ating Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon? You will be judged. Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die. The moment na mamamatay ka, after that, the judgment. Kinakabahan na ba kayo? Medyo mabigat yung ating topic. But again, this is our new series. And I will explain it fully para po maunawaan natin. And I also try to simplify it. So, yung magiging tanong dyan after this is, paano ako hindi mapupunta sa impyerno? Tama? It's one of our worries. Paano ko makakamtan ang walang hanggang buhay at pupunta sa langit? Did you ever ask that? The most common na madidinig natin sa ibang religion at sa ibang tao was this: maging mabuting tao ka lang at huwag gumawa ng masama and you will be in heaven. Have you heard that? Ang tanong, tama ba yon? There was this foolish man na tinatawag sa Bible. Isa sang hangal. Okay? He was trying to advise Job. Pangalan niya si Bildad. In-advise niya si Job na nagtanong si Job na ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito? Alam niyo naman story ni Job, di ba? Okay. Sa mga hindi pa, Job 1. Nandiyan po yung story niya. And then yung narrative nila ng kanyang tatlong kaibigan, si Zophar, si Bildad, at si Eliphaz, hanggang doon sa chapter 46, not sure kung 46, hanggang 42, around 42, then sumagot na yung Panginoon after that. Sagot lang ng Panginoon sa kanya, hangal ka, asan ka, nung ginagawa ko ang mundo. Nagtanong siya, Lord, bakit mo ito nangyayari sa akin? Bakit mo ito inalaw sa akin? Kung mayroong tayong mga dagok sa buhay, mga kakapihigatian, then normally, we tend to question God. Tama? Lord, bakit ganitong nangyayari? Bakit lubog ako sa utang? Bakit namatay yung aking family? Bakit ang bigat-bigat ng aking sitwasyon? Have you ever tried to ask God? And it happened also sa Bible. But sabi sa Bible, you need to choose kung sino yung pagkikisamahan mo. Because one of the foolish guys named Bildad, he advised Job, sabi niya, mamuhay ka ng malinis at matuwid. Kaya, yung nangyari kasi doon, sabi ni Bildad, nangyayari kasi yan sa'yo kasi hindi ka nagiging tapat sa Diyos. Marami kang sikretong ginagawa. Marami kang mali na ginagawa. So, dapat yung gawin mo, mamuhay ka ng malinis at matuwid. But this line was also very famous na ginagamit yan ng mga adibang religion because this become the standard of modern religion in having eternal life and going to heaven. Ang dami sa atin, we are being deceived. Nadideceive tayo because akala natin mamuhay tayo ng matuwid, then we will get into heaven someday. Yung tanong dyan, meron bang matuwid? Is there a righteous man that deserve heaven? How can a man be righteous before God? Ang tanong dyan, paano tayo magiging matuwid in the eyes of the Lord? Okay lang kung hindi tayo maging matuwid in the eyes of our fellow men. Because the standard doesn't set by the men. Sinet naman yun ng ating Panginoon. So punta tayo sa Old Testament muna. Sabi sa Psalms 143 verse 2, huwag niyong hatulan ang inyong likod. This is David speaking. Dahil walang sinumang matuwid sa inyong harapan. When it comes to criteria of being a righteous man, pwede at papasa si David in the standard of man. Pwede yun. Pero, in the eyes of God, David even said, walang sinumang matuwid sa inyong harapan. And Isaiah, sa Isaiah 64, alam niyo po yung criteria ni Isaiah? Nagpakita sa kanya ang Panginoon. Doon sa temple, at nung nakita niya ito, ang sabi niya, the very famous line, baka hindi niyo po alam, Holy,
Holy, holy is the Lord God Almighty. Siya po nagsabi nun na napakabanal at tapos ang sabi niya, wala akong karapatan na humarap sa iyo, Panginoon, dahil marumi ang aking puso at kung ano-ano yung sinasabi ng aking bibig. Isaiah was a prophet at ito yung sabi niya, kaming lahat ay naging marumi at madungis at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Wala kahit isa man sa amin ang umihiling at nagsusumikap na kumapit sa inyo, sapagkat lumayo po kayo sa amin at pinabayaan ninyo kaming mamatay. Dahil sa ano? Dahil sa kasalanan. So in the Old Testament pa lang, wala nang matuwid. So, sabi sa Romans, pagdating naman sa New Testament, ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano tinuturing ng Diyos ang matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. So which means, the more na naiisip kasi natin na maging malinis lang tayo at maging matuwid lang tayo, nag-iisip tayo na pupunta tayo sa simbahan. And that gives us a merit. Yung madalas natin naiisip na pupunta ako sa simbahan para may points. Tama? At kapag, ay okay lang nagagawa ako ng kasalanan kasi next week magsisimba naman ako. That's how the world make this concept. At sabi sa Bible, maling-mali yun. That kind of gospel is very wrong and it is not appropriate and is not being discussed sa Bible. So that's where our topic for this month, apat po na preaching series po ito at ako po yung mag-i-intro nun. The first topic that we will have is getting the gospel right. So the book of Galatians, selective scripture. Alam po, natuwa po ako kasi selective scripture. Siselect mo lang eh. Hindi mo siya explain ng buo. Kasi natapat sa akin was 24 verses. So sabi ko, ay, buti na lang, selective lang. So, dadampot-dampot lang po tayo on Galatians chapter 1. Okay? We need to get the gospel right based po sa book ni Paul, ang Galatians. So, konting history. And the New Testament, ilang books po yan lahat? Okay, 27. It's the four gospel. This the Acts. Sinulat po yan ng kanya-kanyang author. Si Matthew, si Mark, si Luke, tsaka si John. Yung Acts, sinulat ni Luke. Yung gospel, yung Romans hanggang Philemon, 13 po yan, kay Paul po lahat yan. Yung tawag po dyan is epistle. Ang epistle, asawa ni? Hindi. Sulat po yun. Epistle means sulat. Okay? Hindi siya apostle yun iba yun. Okay, then, Hebrews papuntang Revelation were being written by the apostles then. Yung Matthew, Mark, Luke, and John ay late po siyang naisulat. Mas naunang masulat ito. Okay? Yung tatlo na yan. Yung 13 na yan. Okay? At ang una pong nasulat dyan is ang Galatians. So yun po yung ating topic. So Galatians, and then yung huling nasulat dyan is yung 2 Timothy. Okay? So, kung merong mang naunang nasulat sa buong New Testament, Galatians yun. Okay? Hindi yan yung Matthew, Mark, and John. You can check it in your timeline for your reference din po. So, how important malaman natin yung time frame? Kasi po, yung time frame dito, si Paul, galing lang siya sa Galatians, siguro nagstay doon siya maximum of 2 years. Doon siya galing sa lugar na yon. And then, nagkaroon ng problema. Pumasok yung wrong teaching. Doon lang siya galing. Within 2 years, nandun lang siya, nagtuturo siya. And then, nag-iwan din siya ng mga leaders doon.
Pero yung nangyari, pumasok pa rin yung mga maling nagtuturo. And we will discuss that. So after, yung hatiin natin siya. So from Romans hanggang Thessalonica, this is the place. Okay? Lugar po yan. Ayan. Lugar yan siya. And then yung apat na po na yan, 3 tao po yan. Si Timothy. Hindi po yan pangalawang Timothy. Isang tao lang po yan. Si Timothy, si Titus, tsaka si Philemon. Ngayon yung places naman po, sa Europe lang yan po siya. In our current time. Alam niyo po yung Europe? Sino nakapunta? Sino nakapunta sa Europe? Exit ano lang po yan? Exit 8. Okay, so yung Romans, this started kasi yung time frame at era ni Paul doon sa Roman Empire. Okay, doon sa Roman Empire, ito po yung sakop ng buong Roman Empire. Kaso nga lang, nung kinapit ko na siya, so blurred siya. Yun lang. So yung Romans, ito po, this is the capital of Italy. During that time, at dyan po, naninirahan yung emperor nung time ni Paul. Okay? So then, the other books here is dito na po yan siya na area. Okay? Na isinulat. So maintindihan nyo po si Paul nagsulat sa mga simbahan na taga-Roma. Okay? That's why merong Book of Romans. So, yung Corinth, nasa taas lang po yan. Ayun, nandito yung Corinth. So, totoong place po yan yung sinusulatan niya. So, yung churches doon sa Corinth is nandito po yan. Sa Galatian, ito po yung buong green na yan. Pero sa Galatian, meron niyang 3 or 4 na churches. Lystra, Derbe, Iconium, at saka yung Pisidia. So, 4 lang po dyan. So, when we say Galatians, nagsulat siya sa mga tao na nasa Galatia, pero yung churches doon, yung local church, is per city yun. Okay, binabasa yan sa 4 na lugar na yan. At hindi, according po sa Bible Atlas, hindi po pumunta si Paul sa northern. Okay? So basically, yung kanyang mission was more on the southern part. So yung Galatians nandun, yung Ephesians is nandito yan sa Ephesus. Alam niyo pong famous sa Ephesus? Si Zeus. Ayan. Sa Philippi, yung Philippi is tataas pala yan. Yan. Philippi is nandito yan. And then yung Colossae, magkatabihan sila sa 7 churches. Yan dito, sa Ephesus, sa Colossae. Then Thessalonica, nandito yan sa taas. So ayan siya. Magkatabihan sila halos ng Philippi. So these churches, pinagsusulatan at binigyan ng sulat ni Paul. Pero here's the problem. Kasi nasa Galatia tayo, di ba? Yung mga tao dyan was very impulsive and emotional. Dyan yung mga tao sa Galatia. Ano yung pong proof nun? Madadaanan natin on our next series, yung Acts chapter 14. Si Paul, yung nangyari po doon, si Paul, hindi po si Brother Paul, yung ibang Paul, yung nagsulat ng epistle na asawa ni Apo. Okay. So, and so yung nangyari noon, very impulsive yung mga tao doon. Kasi on one chapter, very few minutes lang yung pagitan ng event na to. Ito po yung nangyari. Nagpagaling si Paul at si Barnabas. Pinagaling nila yung inborn na hindi makalakad. Nung gumaling na, gusto siyang sambahin ng mga tao. Sabi niya, hindi. So yung mga tao lumalapit sa kanya considering him na siya si Hermes. Kaya si Hermes? Was the God. God dyan ng Ephesus. Kasama yan sila ni si Barnabas, he was considered as si Zeus. So si Barnabas, si Zeus, they were considered as God. So gusto sila nilang sambahin ng mga taga-Galatian. Sasambahin sila kasi nagpagaling sila. Okay? Then they even do the signs and wonders din doon sa time na yun. Then here comes yung mga Gentile, yung mga leaders ng Gentiles na gusto silang siraan. So in few moments before nagpagaling, then nag-inject yung mga leaders na babatuhin natin yan kasi mga false yan sila. And then yung mga taga-Galatians, sumapi dun sa leaders. So from Iconium, since nalaman nila na babatuhin at papatiin sila, lumipat sila sa Lystra.
Okay, paglipat nila sa Listra, umiwas nga sila doon sa pagbabato sa Iconium, pero sa Listra, binato talaga sila. Nung pagbato sa kanila, kinaladkad pa sila palabas sa city. Pagkaladkad sa kanila, guess what? Walang nangyari kina Paul. They were fully healed. But doon natin makikita that the people of sa Galatia, yung mga tao doon, very impulsive, very emotional. Na kung ano yung physically na nakikita nila, ang ganda, then all of a sudden mag-change. Then they will twist. Babalik ta rin nila yung una nilang nararamdaman. So na-imagine nyo na kung bakit nasa Galatians tayo? Okay. So yung nangyari doon, si Paul tsaka si Barnabas, nagmi-mission. Okay? At every places, doon kanina dito, they stayed around 3 to 4 months. 3 to 4 months, bawat isa niyan. And then they will establish the church. Tatayo sila ng simbahan, i-explain na nila, tuturuan nila ng doctrines at i-establish nila yung mismong mga leadership. So meron na simbahan na, be with me. Then, here comes the Judaism. Ano po yung Judaism? Okay, they were faithful followers of the Jewish tradition. At tawag po sa kanila is Judaizers. Ngayon, ano yung Judaizers? Ano yung ginagawa nila? So, yung Judaizers, number one, they believe that the pure grace is incomplete. Ganito po. Hindi ko po muna siya papasadahan because somebody will explain it sa atin. Yung ginagawa, yung mga kinikilos at yung mga tinuturo ng Judaism. Okay, so I will just do it in general lang. So number one, they believe that pure grace is incomplete. Meaning, yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross, hindi pa yung kompleto. Okay? Nagets nyo? Hindi pa yon kompleto. Pangalawa, fulfilling of the law and legalistic view of salvation. So since ang mga Jewish mahilig mag-offer, mahilig mag-sacrifice. So as part, since hindi sila naniniwala sa grace ng Panginoon fully, so kailangan pa nilang gumawa ng iba pang bagay para makomplete lang yung kanilang salvation. May gets? Okay. Patlo, need to add circumcision, Mosaic rituals, festivals, etc. para tayo ay maligtas. So yun yung kanilang paniniwala. Okay, na dapat magpatuli ka. Sino pang hindi? Hindi. Na dapat natuli ka for you to be considered as saved people. Okay? Kasi Jewish sila eh. Yun yung kinuman sa time ni Abraham that on your 8th day, magpapatuli ka. So, kailangan, yun yung kanilang in-inject pa na dapat kayong mga hintil, kasi outside of the Israel sila, di ba? They were on the Europe. So, part lang kanilang mga Mosaic rituals at mga festival is kailangan, wala yung clicker ka. Is kailangan nila mag-pray 3 times a day. May kilala po kayo nagpipray 3 times a day? Tumutuwad? Hindi po sila yon. Okay? Iba. So yung ginagawa nila is they will do this. Magbibit-bit sila. Yung prayer pala na yun, tinatawag yun na tefillah. Okay? That's an Hebrew word na yung gagawin nila, magpipray sila na magbabasa sila ng sidur. Okay? Yung babasahin nila Torah yon. So kailangan yung gawin yon para ma-attain or part yun ng salvific na kapamaraanan. Sounds familiar? In other churches, rituals din yun nila. Then they also do the Ola. They do burnt offering. So nagbe-burn sila, sinusunog nila yung mga bull, yung mga pigeons, yung mga ram, at mga sheep. Okay, they need to do that para maka-attain sila ng salvation. They need to sacrifice. Pero may condition dyan sa mga hayop na yan. Kailangang blameless. Kailangan walang sugat, malinis yung hayop. Okay, so let's say may pigsa yung hayop. I-check yan ng mga Levita. Dati, i-check yan ng mga pare. I-check yan, okay, walang sugat, okay to. Then yung nangyari dyan, if you remember si Jesus Christ, nag-cleanse siya ng mga tao, ng mga merchant sa temple. Kasi yung mga tao inside, nagbebenta ng ganito.
So, hindi pwede yun, sabi ng ating Panginoon. So, naiintindihan po natin yung ginagawa ng Judaizers. And then, pang-apat is they include rabbinic interpretations and tradition. Dapat gawin nyo ito. So, what they're doing is, isa sa mga ginagawa nila, yung pag-interpret nila based on their rabbinical teaching. So, yung ginagawa nila, normally, pagdating sa temple, bubuklatin nila yung malaking scroll. Yung malaking scroll na yan, nandun nakasulat yung Torah. Babasahin yan nila and then they will explain it based on their rabbinical teaching. So naka-base yung explanation nun sa kanila. And then na-infiltrate nila yung simbahan na tinuruan ni Paul, na tinatag ni Paul ng tama. So nandun na sa mga churches, sa Lystra, sa Iconium, sa Derbe, nandun na yung naitatag na. Then pumasok yung mga Judaizers. Okay? Nagiget? That's why si Paul wrote now the Galatians. Kaya niya sinulat yung yung libro ng Galatians para basahin at ipa-remember sa mga Galatians na dapat nating makuha at maintindihan ng gospel ng tama. So yung nangyari noon, pagka-receive ng sulat, uupo at babasahin yan siya in front of a local church. Micro church or maliit yan sa panambasa. Nangyayari yan sa loob ng bahay. Okay, so babasahin yan. Pero dati, naging malaki kasi yung mga churches na ano ni Paul. Kagaya ng Ephesus, sa Philippi, sa Colossae, ang laki. Ang laki ng simbahan. Pero nung unang pag-start, nasa bahay lang po yan. So binabasa yan siya sa harap ng malakas at emphatic pagbasa niyan. Kasi dyan nakuha yung salitang preaching. Okay? Yung ginagawa niyan, someone magbabasa, nakaupo lang din po yan. Then babasahin at papakinggan ng buong simbahan. Sino yung makikinig? Yung mga membro, and then at the same time, yung mga Judaizer. So, now, in getting the gospel right, nabasa po kanina ni Ate Jen, yung buong chapter 1. So, our first point in getting the gospel right is kailangan muna nating magkaroon ng idea, ng concept, ng talino about sa gospel. Siyempre, paano mo naman malalaman yung gospel kung hindi mo siya alam in the first place? Paano ka makakadebunk? Paano ka makaka-refute? Paano ka makakaribat? Kung in the first place, hindi mo nga alam. So, kailangan nating magkaroon ng knowledge about the gospel. So, babasahin ko po sa Galatians 1-5. Ano po yung sinulat dito? Ay, sorry. Hindi po yan 2-6, kundi 1-5. Okay, mula kay Pablo, hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. There's a doctrine, there's a teaching sa verse 1 pa lang. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko rito, sa mga iglesia dyan sa Galatia, ilang nga yung church sa Galatia? 4. Okay, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang nagmumula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Now, here's the interesting part. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ginawa niya ito upang iligtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Diba? Nadinig nyo kanina that yung mga Judaizers, kailangan mo munang magdagdag. Kailangan mo muna mga rituals. Kailangan mo muna mag-offer for you to be saved. Then, binasa to in public and the whole congregation. Then sinabi dito na si Jesus Christ lang yung magbibigay ng salvation. So makikita po natin, hindi lang siya simpleng sulat, but this is an attack. Atake po yun. Intro pa lang to. Greetings pa lang yan siya ni Paul. So makikita nyo, pinapatamaan ni Paul yung mga maling katuruan sa mga Galatian. Okay? Because they were trying to deceive yung mga taga-Galatia. At yung fulfillment ng salvation is wala doon sa mga Judaizers, kundi nandito sa kay Jesus Christ. And end ng kanyang greetings is yung kapurihan natin sa Diyos. So,
Number one point is Paul knows the gospel. So, alam ni Paul. As Christians, at sa mga, we're not naman apologist, ano? Hindi naman tayo ng apologetics na nakipag-debate tayo about our faith. Okay? But if someone, especially sa ating family, na hindi alam ang gospel, and then nagtanong sa atin, alam mo ba yung kaligtasan? Alam mo ba yung gospel? Ano ko yung sasagot natin? Or maybe one of the reality is, hindi alam ng ating family na tayo'y Christian. Sa reality, baka nga hindi alam ng mga kasama natin dun sa bahay na tayo pala yung nagsisimba. That's painful one. Painful yun na dapat as Christians makita yon both words and actions sa atin at malaman din yon ng ating family, because the first ministry na meron tayo is family. Okay, so si Paul, alam niya yung katotohanan, kaya inatake niya agad yung mga nagtuturo ng mali. And also, as Paul, kailangang ideklara ni Paul dun sa sulat, kasi alam niya na babasahin ito in public. So without the full knowledge, we invent our own gospel. Totoo naman, kung hindi natin alam yung totoong gospel, of course we will develop our own gospel. I-develop natin yon, just like what happened sa Roman Catholic. Alam po natin yon at we understand na meron pong mga Catholic backgrounds, or even you are Catholic right now. But here in BNE po, we will tell you the truth. We will stay in the truth. We will not go out in the truth. We will be sticking on the truth, and we need to speak it. Kailangan po namin itong sabihin, because one of the thing na tinuturo sa Roman Catholic is ang tinatawag na the natural theology. So yung natural theology has been for their years, 100 of years na po sa Roman Catholic. So Roman Catholic declares that without the Bible, without the gospel, without any knowledge of Christ, you will go to heaven and be forgiven and reconciled with God. And it was being restated at sinulat din po yan ulit ni Pope John Paul II. And he quote, "Those who live in accordance with the Beatitudes and who bear lovingly the sufferings of life will enter the kingdom of God." So ano yun? Ano yung beatitude? Maging meek ka lang? Maging poor in heart? Maging humble? Humility? Then you will go in heaven. And if you want to check it, nandyan po yan sa documents of Vatican II. Na isusulat po yan. So their tradition, their teaching about the gospel, one of the things na tinuturo nila, maging humble ka lang, maging mabait ka lang, maging peacemaker ka lang, you will go to heaven. Was that true? Ito po ay isa sa mga dapat nating matutunan, that we need to have that knowledge. Okay? So, pangalawa, yun nga, sinabi ko kanina, Paul attacks the Judaizers by and through the truth itself. Pangatlo, Paul acknowledged that all the works are done by God. Bakit? Why it matters a lot? Kasi po, yung tao, yung mga Judaizers na nag-ano noon that time, gusto nila may ambag sila. Gusto nila na dapat may contribution ako sa aking salvation. But Paul declares there sa first 5 verses pa lang na it's all work of God. Gawa lahat ng Panginoon yun at wala tayong Okay. So, yung number 1 po natin, in getting the gospel right, we need to have the knowledge about the gospel. Pangalawa, yung the curse of the false teacher. Eto na po, pumasok na po sila. Ano babasahin po natin? Nagtaka ako dahil, this is from 6 to 9. Nagtaka ako dahil napakadali ninyong tumalikod sa Diyos. Sabi ko nga po kanina,
Nandun sila ni Paul in every city, 3 to 4 months. In totality, 2 years po yun. Palipat-lipat lang si Paul. So 2 years siya nagturo ng tama. And then eto na yung sinulat niya. Nagtaka ako dahil napakadali ninyong tumalikod kayong mga taga-Galacia sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang katuruan na ayon sa iba ay magandang balita. So according to them, this is the gospel. Pero hindi, bumaling kayo. So naka-incline kayo sana sa tama, pero nung tinuruan na kayo ng mali, then lumihis na kagad. Kaya sinasabi ko kanina, yung mga taga-Galacia, they were so impulsive na kung ano yung current situation nila, yung nangyayari sa emosyon nila, they will stick into it without realizing kung ano yung tama. So ang totoo, walang ibang magandang balita. So Paul was closing it. Walang ibang gospel. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Now here's the curse. Sumpain nawa ng Diyos ang sino man, kami man ito, o kahit isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa pinangaral namin sa inyo. Sinasabi na namin, inulit po ulit ito ni Pablo, sinasabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo na magandang balita na iba kaysa sa tinatanggap ninyo, what's the line? Sumpain siya ng Diyos. So, yung full explanation po nito will be on our next series. Kaya hindi ko siya masyadong lalaliman. But I'll give you a hint. Yung sumpain po dito, this is a separation. Separation from God. Okay? Because yung Christian, i-chastise yan. Ididisiplina ng Panginoon yan. Pero yung mga non-Christians, hindi na po disiplina ang tawag doon because they were already been condemned. Okay, when we say condemned, pag hindi ka po Kristiyano, that's automatically, hindi ka pupunta sa langit. There's no exception to the rule. Pag hindi ka Kristiyano, hindi ka naniniwala sa Diyos, you will be in hell. Ngayon, Jess, paano yung yung lasenggero? Pareha lang naman kami naniniwala kay Kristo. Hasan doon yung magbabago doon? Yung lasenggero, pag tinanong mo yon, kahit lasing siya, naniniwala ka ba kay Kristo? Hindi pwede na hindi siya maniniwala. Sasabihin niya, yes, naniniwala ako kay Kristo. Then what's the difference na tayo nandito sa simbahan? Pag tinanong tayo, Kuya Joe, naniniwala ka ba kay Kristo? And then you will say, yes. Then paano natin ma-differentiate yun na yung salvific faith natin is tama and at the same time yung dun sa lasenggero ay hindi ay fake yun yung faith na yun. So we need to distinguish this. It's because kailangan nating matutunan kung ano yung tama. Because not all people na naniniwala kay Kristo were living righteously in the eyes of God. Hindi lahat ng mga tao na, and even people in the church, hindi lahat, then even Paul nga, sinasabi nga yan may mga kasama kayo na hindi nyo dapat kasama in the first place. May mga tao na nasa simbahan na hindi po talaga mapupunta sa langit. And that's a guarantee. Mamaya po, i-discuss po natin yan as we go along. Because yun po yung reminder ni Paul sa Galatians. And these Galatian people will also can be relate sa ating kapanahunan. So, false teacher are presenting with intelligence and persuasive speech, making error appear credible and true. Ngayon, wala naman po kayong false teacher na magsasabi siya na false teacher ako. Hindi niya naman pwedeng sabihin yon. But you can easily discern it based sa kanyang teaching. Dalawa po yan. In Matthew 7, dalawang way po yan. Paano malaman yung false teacher? Is yung kanyang pamumuhay ang kanyang tinuturo. Hindi po pwedeng yung false teacher naka-align sa Bible. He will quote Bible verses, but that doesn't validate. Okay? Kailangan pa rin makita yung kanyang pamumuhay at ang kanyang tinuturo. Tapos, nakita nyo naman po sa social media, ang daming lumalabas na ang galing magturo. Diba? Ang daming naka-follow. At sa mga emotional na mga teacher, na kapag usapang love life,
Talagang buong 5 minutes na yun. Ipi-play yun. Pag-usapang financial, pag pastor yung nag-discuss, maganda yung topic, papanoorin yun. But pag dumaan yung hard truth, yung mga masasakit na preaching, scroll up agad yun. Take note of that, mga kapatid, na false teacher, okay, magaling yan sila magsalita at they were smart. Ano pa? Introduces additional requirements, alternative paths, and understanding the wrong work of Jesus Christ. So, nangyari na po yan doon sa Galatians. Mayroon silang mga dinagdag. The most dangerous deception is not an outright denial of the gospel, but it's a subtle corruption by altering God's truth. Kasi po, especially po sa mga naiintindihan po namin yung point na hindi po naman pa kasi kami ganun kaaral. Yung point na nagsisimula pa lang. That is the very crucial part. It's because kung saan dapat nag-grow, doon yun dapat tinitrim. Doon yun dapat ginagay. Doon yun dapat binibinyagan, dinidiligan, binibigyan ng abono yung isang tanim. So that's the crucial part. So dapat, slowly pa lang, habang maliit pa lang, habang kakasimula pa lang, you need to hear what is the truth. Or else, you will be deceived at mapupunta sa iba. Now, I give you example. Yung tinatawag at ng pinaka-famous na prosperity gospel. Okay. Bigyan ko na rin po kayo ng pictures. Okay, sa prosperity gospel, God, ito po yung isa sa mga stand and tinuturo po nila. God exists to make our life well. Nandyan si Lord para maging maganda yung buhay mo. Alam niyo po yung lumapit po kayo kay Kristo. Kasi hindi na po kayo hihiwalay ng iyong asawa. Yung relationship mo sa girlfriend mo magiging okay. Yung finances mo will be stable. Lumapit lang po kayo kay Kristo. At nung lumapit ka, lalo kang lumubog sa utang. Lalo kang nagka-problema. Because that's what they promise. Yung pinapromise nila is yung opposite ng Bible. Ang pinapromise sa Bible that the Lord will be with you whatever season. The Lord doesn't tell us na, alam mo, pag maging Kristiyano ka, magiging mayaman ka. You will be a politician. Yes, there are politicians in the Bible, pero even them, nakaranas ng mga struggle. At hindi yun promise sa kanila na kapag lumapit sila kay Jesus Christ, magiging okay yung kanilang buhay. Declare your faith towards Jesus and claim the rewards of it. I decree healing. I decree and declare these things na magiging okay ka. Nagagaling yung asawa mo, nagagaling yung anak mo. Paano pag namatay? These were the things na tinuturo sa prosperity gospel na dapat magkaroon ka ng enough faith. Dapat malakas ang iyong faith, dapat mahabang iyong faith, dapat beyond ang iyong faith for you to be healed, for you to have that wealthy, and for you to be successful. And these are the people that teaches this prosperity gospel. Okay. No matter how intelligent, eloquent, or influential a preacher may be, he must be false gospels remain false regardless of how convincing the messenger will be. Hindi yan nakabase sa kung sino yung tumatayo sa gitna. Hindi yan nakabase kung famous yung nagsasalita, yung pastor, kundi yan nakabase kung tama nga ba yung kanyang tinuturo. Understand? Okay, let's go now sa number 3. So the defense of the gospel. Sabi ni Paul, gusto kong malaman ninyo mga kapatid, na magandang balita, ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo ay hindi lang gawa-gawa ng tao. Dahil hindi ko ito tinanggap o natutunan mula sa tao, kundi pinahayag mismo ito sa akin ni Jesucristo. Okay, so ito yung defense. Kasi, ano si Paul dati? He was a Pharisee. He was the one na pumupugot ng ulo, pumapatay ng Christians. And then possible, he will be asked ng mga tao, "Oy, ano yung tinuturo mo? Legit ba yan? Dati, kilalang kilala kita eh. Kilalang kilala kita that you chastised, not you chastised, you killed and you persecuted Christians." Sabi ni Paul,
Yung tinuturo ko, hindi ito galing sa tao. Galing ito kay Jesus Christ. So, the gospel is not according to man. Tandaan natin yan. If there's somebody will present another kind of gospel, that gospel, a developed kind of gospel na hindi align dun sa Biblia, the gospel, the gospel was not received from man. Hindi din yun, nanggaling din sa tao. And then lastly, the gospel was not human interpretation, but a revelation to Paul. I-explain ko po siya para maintindihan po natin using this theology na tinatawag na the wider mercy. Alam niyo po, familiar po kayo dito? Ganito po yan siya. Come from a Christian denomination that says mercy is wider than the gospel, that God saved through all different religion. So in every religion, since famous si Jesus Christ, they incorporated Him sa kanilang mga tinuturo. Example po niyan was the unknown Christ of Hinduism. There was this book, and this is also being taught sa Hindu, na yung Jesus Christ ng Hindu ay makakasave din. Tandaan niyo po yung wider mercy nito, na ito, yung ibang religion will also be saved. Even yung Hindu ka, yung Jesus na tinuturo sa Islam, that Jesus was a God, was a man that can save. It's a wider mercy. Pangatlo, yung sa Jehovah's Witness Jesus Christ, tinuturo nila that Jesus Christ was a created being and He is not a God, but that man can save. Pangapat, sa Iglesia ni Cristo, na yung kanilang Jesu Cristo was another different. He was not an Alpha o Omega. He was existed nung time na create lang siya. Now, tanong, does this Jesus Christ of this religion will save you? Getting the gospel it right, we need to understand that the Jesus from the Bible was different from their religion. That Jesus, yung na tinuturo sa Biblia, is not the same Jesus na tinuturo sa Hinduism, sa Muslim, sa Jehovah's Witness, sa Iglesia ni Cristo. I know may mga backgrounds po tayo dito, but I'm letting you know what is the truth. Because the Jesus Christ, that Messiah that was teach in the Bible, will save us. Siya lang, at wala na tayong ambag dun. So that Jesus, that wider mercy na tinuturo sa iba, was all false. There's no other way because Jesus is the only way, the only truth, and the only life, the only one that can give life. Hindi po yun extended dun sa kabila. Because yung Jesus na tinuturo dun was different, was far different to the original teachings na tinuturo sa Bible. Ano pa? Yung easy believism and the cheaper grace. Ito po. Listen po sa part na to para hindi po kayo malinlang. Famous ito sa evangelical Christians. Deceiving intellectual knowledge. So meaning, hindi po ito by puso. Okay? This is based on the situation na possible na you are into it or we are into it. We are into it. Deceiving intellectual knowledge by teaching that salvation are attainable by joining salvific activities. Ano po yun? Gospel is not prayer of acceptance. Na-experience nyo po yan? Somebody pray for you. Alam mo kapatid, just follow me and you will be saved. Just follow this prayer and you will be saved. It is not man who decide. Man cannot save and man cannot seek God. Saan makikita? Sa Romans. Prayer doesn't save. God does. So, move po tayo. Sabi ni Paul Washer, the greatest heresy in evangelical and Protestant church is that when you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, He will definitely come in. Ano po yan? That's heresy. Ano yung heresy? False teaching.
So it's a false teaching. Alam niyo po, it's very famous sa lahat ng simbahan. Kapatid, meron kang problema, come to Jesus Christ and you will be saved. We will all go to heaven, just come to Jesus Christ. And we'll do this by a prayer. Halika dito kapatid, we will pray for you. Just follow what I'm praying and then you will be saved. The Bible doesn't teach that. Kaya sabi ni Paul, we need to get the gospel right. Pangalawa, church programs. Sino nakadala dito ng mga EGR? Revivals. Yung pagkanta natin, is that a thing na magsisave sa atin? Nakita na po kanina natin kung sino lang po yung makakasave. So, it doesn't mean na hindi ka dumalo. Okay? Hindi po natin in-encourage yun. EGR and other church activity, okay po yun. But if that point na tinuturo mo na kaya ka na-save dahil sa event na yon, no. It's false and it's wrong. Paano ko just kumakanta kami dito daily, every Friday kumakanta ako. That's a proof that I'm saved. No, it's not a proof. That's the thing na ginagawa ng mga old churches na yun yung nauna nilang ginagawa at nakapilan din natin. And it was being written sa Bible na yung mga unang Kristiyano kumakanta na sila. Then nakapilan din natin yung pagkanta at yung pagkanta natin doesn't save us. Understand? Ano pa? Going to church to be saved, to be saved. Counting the numbers of attending the church saves. Sa isang taon, ilan yung Sunday? Sa isang taon, ilan yung Sunday? 48? Oh, example, 48. Nire-required ba sa Bible na, alam mo, pumunta ka siguro mga 300 times, then you will be saved. Then why we have that notion na alam mo, pupunta ako sa simbahan para maligtas ako at para maging malinis ako. You have that notion? Nagagawa muna ako ng kasalanan para pagdating ko dun sa simbahan, mabawasan siya. Where did we get that? Wala po yan sa Bible. Kaya, don't count. Don't count yung pagpunta nyo sa simbahan. It doesn't save. So, nagigets po natin what is gospel? Ano ba? Tithing and serving. Alam mo, nagtatites ako, kaya feeling ko save ako. That's the fruit. Kaya natin yung nagtatites, hindi yan para padamihan, okay, umabot na ako ng 100,000 na pagtatites. So, I think, nasa na ako ng heaven. Lagpas na ako. So, I think, eto lang, konti lang yung naibigay ko. So, baka nasa first floor lang ako. Mga kapatid, it doesn't save. It doesn't save. Baka yun po yung iniisip natin na kapag nagsiserve po tayo dito, nagpipreach ako, at yun yung proof na para masave ako. No, hindi po ganun yun. Nung tumutugtog tayo dito, naglilinis tayo, nagkukumpuni po tayo, that give us a credit. No. Yung biru-biruan po natin na point sa langit, hanggang doon lang po yun. Hanggang biru-biruan lang yun. It's not true. So, biro lang po yun yung mga points sa langit, you will never read it in the Bible. Wala pong ganun yun. Ano pa? Testimonial gospel, experiential transformation. Nagdetell tayo, nagsasabi tayo sa ating mga kapatid, alam mo, ganito yung nangyari sa akin. Ganito, okay po yun. Yung mga transformation stories natin, kung ano tayo dati, okay po yun. Okay po yun. But do not consider that as a gospel. Hindi po yan gospel. Maliwanag? Explain ko po maya bakit hindi po ganun yun. Okay, so number 4. Yung number 4, the verification and accuracy of the gospel. So meron na po tayong number 1, the knowledge, yung curse, yung defense, at yung last po natin, verification and accuracy of the gospel. Bakit kailangang ma-verify? Bakit dapat accurate? Bakit dapat tama yung pag-share natin? In Galatians 1:18-20, pagkatapos ng 3 taon, after 3 years, pumunta ako sa Jerusalem, this is Paul speaking, para bisitahin si Pedro. 2 linggo akong nakitira sa kanya.
Kasi nandun sila sa taas, sa Damascus. Doon yung main nila, or sa Antioch pala, sorry. Then bababa sila sa Jerusalem. Okay, malayo po yan. Damascus is Lebanon. Bababa sila sa Jerusalem, Israel. Pag nilakad po nila yon, matagal. 5, 7, 10 days, depende sa kanilang sasakyan. Minsan donkey, minsan camel. Pero wala pang flow dati, wala pang bus. Wala pang airplane, wala pang mga jeep. So, kaya mabagal yon. So, yung ginawa niya, wala na ako nakita pang ibang apostol maliban sa Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo, kinonfirm niya na lahat ng tinuturo ko doon sa aking misyon is tama. Lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. So, kino-confirm niya yun. Imagine niyo he's from Lebanon. Doon yung lugar niya. Pero he is a Jew. Okay? Yun lang yung headquarters niya. Bababa siya doon sa Israel para i-verify kung tama yung kanyang tinuturo. Just imagine the heart of Paul. Then, sa Galatians chapter 2, makalipas ang 14 na taon. So, 3 plus 14. Ilan lahat yon? 15. Sana. Plus 2 pa. Okay. Pagkalipas ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem kasama si Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil ipinahayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia at ipiliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito upang, pakibasa po hanggang sa dulo, upang okay, question. Meron bang ganito sa atin na gustong magtanong muna or i-verify muna yung gusto niyang ituro? Wala. Nami-miss natin yung part na to. No? Kasi si Paul, even himself, na matalino na siya, and then gusto pa rin niya magpa-correct. Gusto pa rin niya i-verify. Na-miss natin yon yung part na yon. Because madalas, kapag na-assign tayo, okay na to. Pag na-assign tayo mag-present, it's enough. But we do not consider that because na-miss natin yung part na to, na even si Paul, nagpapakorek siya at gusto niyang ma-verify kung tama. So, what we can learn is that Paul's humble heart that is willing to verify what he has teaches and what he presented are correct. So, gustong-gusto ni Paul na hindi siya magkamali dun sa kanyang pagtuturo. Okay? That's a heart na ang sarap na magkaroon ng ganong puso. Pangalawa, the fear of getting it wrong for God's glory that defeats personal pride. Natatakot po ba tayo na magkamali as we teach the gospel? Of course. Hindi pwede na wala kang takot. It's because may curse May separation doon. And at the same time, yung mga apostle na yon, sinasabihan tayo na mag-aral tayo. If we lack wisdom, we can read the book of James. Wala kang talino, sabi ni Lord, humingi ka sa akin. So, Paul Washer says, pakibasa po, people masakit especially in a local church setup. Mahirap po magkaroon ng mga leaders, ng mga pastors, ng mga nagtuturo sa harap na hindi at walang alam sa Panginoon. Why? Imbis na mapunta tayo sa langit, saan tayo pupunta? Sa langit-langitan. Imbis na dadalhin tayo ng tamang katuruan sa langit, hindi tayo mapupunta doon because yung preacher, hindi niya kilala ang Panginoon. He doesn't have time. Meron ngang post yan Kalimutan ko lang yung post niya. Basta yung post niya sa mga preachers, sa mga leaders, mga pastors, take time to study. Take time. Don't use AI. Don't use, ChatGPT. Take time talaga na mag-aral.
all other forms of salvation, all other messages, all other gospel is a satanic deception and demonic religion in one form to feed the ego and emotion of man that leads directly to hell. Because iisa lang yung gospel. Isa lang. Nabala yung first picture natin, yung pure breed. Madidistinguish mo siya if alam mo yung pure breed. Tama? If hindi mo alam yung pure breed, obviously, madideceive ka. So, we will now, pa-close na po tayo. So, we will explain what is the gospel. Pwede po natin yung gawin in a deeper sense, in a deeper explanation, pero limited lang kasi. Maganda sana pag Bible study. So, ano na lang po natin. Sa-sum up. Okay? Sa gospel, sa good news, naintindihan po natin kanina, nadadaan tayo sa kamatayan. And we will be judged. Judge tayo whether heaven or hell. Tama? Ngayon, tanong doon, paano tayo namuhay? Paano tayo namuhay sa mundo na ito? We live in a secret sin? We are living in a life na hindi pleasing sa Panginoon? Are we living in a way na nalulugod ba ang ating Panginoon? Here's the reality. Kailangan nating maintindihan bilang tao as part of the gospel na tayo ay makasalanan. Sinong walang kasalanan dito? Hindi pala ako pwede mag-hands up. Because even me, I'm a sinner as well. Same as you. So the Bible says, we need to understand na tayo ay makasalanan. Kailangan nating i-admit yun. Kailangan hindi tayo na i-deny natin because sabi sa Romans, we are all sinners and we are all fall short in the glory of God. Some, hindi lang siguro some, kundi most of us, including me, we're sinners as well. Magawa, umiinom, maraming bisyo, nagsisinguling, involved into immorality, in a wrong relationship, nagsisimba ako sa Diyos-Diyosan. Dati, I value other. Makasalanan. Just like bawat isa. Ngayon, pag alam mo na makasalanan ka, tayo, magtataka tayo. Ano na yung next? Ano na yung mangyayari sa akin? Ayoko mapunta sa impyerno. Anong kailangan kong gawin? Diba? That's the instant yung response natin. Ang dami ko pa namang kasalanang nagagawa. Anong mangyayari sa akin? That was also the question of the people na siniran ni Paul, ni Peter, ni John when they were trying to explain the gospel. Ano yung dapat nating response? Tama? But there's a twist. Somebody paid our sin. He is a God. Diyos siya. Nagkatawang tao para bayaran. Bakit babayaran? Ang tawag po yun na technical terms, that's penal substitution. Na yung dapat na yung nagkasala, di ba, in a Roman law, hindi pwedeng ipako yung walang kasalanan. That's one of the number one rule yan sa Roman law. Yung paparusahan lang is yung taong nagkasala. Tama? So yung dapat na nandoon sa krus, hindi si Jesus Christ. Sino dapat yon? Tayo. Pero Jesus do it in behalf of us. Sakit po yun Imagine niyo po. Di ba? Yung 5 last day niya. Yung 5 last day niya, alam niya na mamamatay siya pag Friday. Pero pumasok pa rin siya sa Jerusalem. Tapos nagpalaspas pa, nagbao pa yung mga tao sa kanya. Hosanna, Hosanna in the highest. Pero sila rin pala yung magpapapako sa pinupuri nila na Diyos. So that's very painful. Pero kailangan gawin yun ni Lord. Kailangan gawin ni Jesus Christ para mabayaran yung kasalanan natin. He deserves ba? No, hindi. Hindi siya dapat yung nandun. Kasi yung plano ng Panginoon, yung plano ng God the Father, kailangan ma-fulfill. Ang sabi niya, Lord, please take this cup from me. Alisin mo, Lord, na wag sana yung papa niya, yung God the Father, humingi ng alam niyo po yung yung bilang nasa flesh,
na si Jesus Christ, sabi niya, sana wag ko na tong maranasan. But what's the next line? It is your will. Let it be done. So, kailangang mangyari yun para mabayaran, para mapunta tayo sa langit. So, what will be our response? Will the Lord accept me? What should be my response? Admit that you have sinned against the righteous God. Bakit hindi mo ma-admit? Bakit hindi natin ma-admit? Because of sin. Because we are enjoying. Ang sarap kasi ng kasalanan. Sarap kumain ng baboy. Pag wala kang high blood. Ay, sorry. Alam niyo po yun? Ang hirap mag-admit ng kasalanan. And I would like to ask this. In our prayers, kaya ba natin or sincere ba tayo to mention the exact sin kapag tayo nagpipray? Hindi, di ba? Ang hirap. Anong ginagawa natin? Lord, general lang. Lord, forgive us for our sins. Alam mo po yun. Let's put it on the other side. Ang saya nating humingi ng mga petitions. Di ba? Lord, kailangan ko ng kotse. Kailangan ko, Lord, ng salary increase. Kailangan ko, Lord, ng bagong iPhone. But pagdating sa kasalanan, hindi. Diba? Painful yun. It's an opposite na logic na hindi natin nagagawa, na natatabunan yung isip natin. It's because we're being blinded by the truth of yung lie. Yung lie sa kasalanan ba? Even a single sin, yung maliit na sin na yun, kahit malaki yun sa totoo lang, pero sometimes we consider it as a white sin or small lies. Wala namang ganun. So we need to admit na nagkasala tayo kanino? Sa napakabanal na Diyos. Ano pa? Believe on the Lord and what He has done on the cross. Ito po, this is the work of the Holy Spirit na kailangan niya munang i-regenerate. Bakit? Walang maniniwala unless hindi ka bubuhayin ng Panginoon. Because mahirap po paniwalaan. Imagine niyo po, take note of this. Think sa ganitong aspeto. Okay? Example ko po na I was a user before. I drink a lot. Marami po akong bisyo. And then, ang hirap po sa akin na tanggapin na makasalanan po ako. Ang hirap po sa akin na i-admit ko na makasalanan ako until such time that the Lord move at humahagulgul ako in understanding na wala akong, wala akong mukhang ihaharap sa Panginoon. At hindi ko yun maintindihan bakit gagawin yun ni Jesus Christ. Bakit kailangan siyang mamatay doon? Hindi ko yun maintindihan. Wala rin akong response na dapat i-admit ko na may kasalanan ako, na dapat maniwala ako. The time that the Holy Spirit moves, then that's the time that you will understand bakit kailangang mamatay. Walang dapat mamamatay eh. Pero yung sacrificial na ginawa ng Panginoon, okay, hindi ko rin po kasi mababayaran yun. Hindi ko siya kayang suklian. Kasi the only person that can do the righteous offering was the one who is righteous also. At yun yung ginawa ni Jesus Christ. And then, everybody needs to repent. Confess our sins. He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And anong pruweba nun? Na yung promise na to ng Panginoon ay isang napakagandang balita? Because He was risen. Kung hindi siya na-risen nun, yung promise niya na salvation, mawawala yun. Kaya considered siya as first fruit of the resurrection kasi yung kasunod nun, tayo yung mare-resurrect. Siya lang yung nauna. That's a proof, napakagandang proof yun that one day, imimit natin ang ating Panginoon in heaven in the rapture na nandun at makakasama natin siya sa kalangitan. For those who repent and who believe. But for those who continuously living in sin,
Sorry, but the Bible says, those people who are living in sin will go in hell. At hindi din po pwede nating ipagmayabang kung bakit ako na-save. Sabi ni Dwight D.L. Moody, I am glad we are saved by grace, not by good works, because I don't want to sit in heaven and listen to everybody bragging for eternity of how they got there. Alam mo, na-save ako kasi nagsimba ako eh. Kasi ang ganda pa naman ng damit ko, kaya tingin ko masisave ako eh. Nagpagupit ako, naglagay ako ng eyelashes, mabango yung cologne ko. 'Di ba? Kaya sabi ni D.L. Moody, pasalamat ako na by grace yun. Kasi kung by our action yun, naku, may magyayabang dun sa langit talaga. Ay, pastor ako doon. Ay, worship leader ako doon. Ay, preacher ako doon. Nung nasa mundo ako, pasalamat talaga tayo na hindi yun sa atin. Okay? So, we can learn yung 4 na po na yan. And then, going back na yun, lumabas siya. How can we be righteous? Or how can a man be righteous before God? Pakibasa po ng 2 Corinthians 5:21. So how can we be righteous in the eyes of God? By? Okay, explain ko na lang. Sige. And God, this is the Father. Okay? Made Him. This is Jesus Christ. Who knew no sin. So yung Diyos na si Jesus Christ, of course, hindi siya nagkasala. Pero He made Him to be, siya yung magdadala ng kasalanan. So this is the gospel. Siya yung magbubuhat ng kasalanan. Siya yung magdadala ng kasalanan for that we might have. Nagigets po natin? That is Jesus Christ. That is the whole work of our Lord Jesus Christ. For us to be righteous, for us to understand yung gospel na tinatawag, hindi po yan yung pagpunta natin dito. Hindi po yan sa damit, hindi po yan sa prayer of acceptance and whatever reason. That is Jesus Christ. Okay? So in closing, tayo po ay tumayo. Pakibasa po niyan. Ready? 1, 2, 3, go. And all start with the full understanding of God's nature. Yes, He is the loving God, but He is also a holy and righteous judge, and He must judge the sinners. He sent His only begotten Son as a sacrificial lamb that will take away the sins of the world, and on the third He resurrected, which fulfilled and confirms that all that was done and taught by Him was all true, and now He is the right hand of the Father, interceding for us. That is the gospel. That is the right message that everyone must believe for them to receive the gift of eternal life. We must get it right. We must understand it right. We must believe it in right. And we must share it right for those who will hear it. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.